po mga kababayan, ma'am sir. So this is Jam, the Filipino channel po ang inyong pong likod. So today is May 22, 2025. At tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Sitio 1 Street, corner Marcelinos. It's Del Pilar Street, Barangay 2, Sitio 1, Marcelo Del Pilar. Caloocan pa yan, Pangandaan, Caloocan. At dadalhin po natin sa UP PGH Department of Outpatient. So sa may ano po yan, PGH sa may Padre Paura, corner ng Tapo yan, Barangay 670, Ermita, Manila. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti. Pag nakuha po natin sila, disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, saka sakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private, may yan ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatutulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatutulan sa labas. Okay po? So magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakakuha na po natin sila. Medyo malayo pa, 1.2 kilometers pa.
Ay, Diyos ko. At ma'am, magpapaalam po ako. Ito yung pinaka-dashcam po natin. Ako, nagre-record po yan. At i-upload yan sa aking YouTube channel po. Okay lang po? Meron pa pala ng channel. Yes, ma'am. Nagpapakasakali lang po. Malakas na kumita. Matatagal na. Yung mga, oo po, yung mga masikat. Oo. Lakas na ng kumita. Swerte yung maaga nag-umpisa. Oo. Kailan kaya natatapos yung hukay na yan? Biruan nga namin, may ginto ata silang hukay, hindi na natapos eh. Oo, no? Tagal. Mga may ginto. Last year pa po yun nag-umpisa eh. Ma-advance. Ngayon umabot na dyan sa intersection. Nagpapala po kayo galing sa Potrero, no? Opo. Naghatid po kayo doon? Yes, ma'am. Nakapaghatid na po ba kayo doon sa may Padre Paura po? PGH, outpatient? Hindi pa. Ngayon pa lang? Parang hindi familiar sa akin pero kasi Muslim pinapasok ko kasi. Usually sa hospital, ano? Oo. Pila kasi ako doon para sa tuhod ko. For replacement. May replacement po ako. Mm. Eh, sa labas kasi ang mahal. Paabot ng ang isang tuhod ko, ang pinakamura, nasa 400,000. Eh, dalawang tuhod. Diyos ko. Ay,
as in yung mismong tuhod papalitan? Hindi ko ba, sa gitna nun, dapat may space sa dalawang buto ng tuhod. Sa akin po, magkadikit na. Ano ba yun, litid ba yun? Wala na. Tapos wala na rin yung fluid sa gitna. So, masakit pag naglalakad. Kasi yung dalawang buto, ano na po, magkadikit na, kumikis-kis, ganyan. So, gagawin ko, parang dilinisin yung magkadikit na yun kasi nasira daw yung ibang bones. So, tapos sa gitna, lalagyan siya ng bakal. Meron pala yung tawag ear replacement. Eh, ang mahal. Kung saan ako nagpamahal. Eh, dyan po sa PGH, magtsatsaga lang po talagang pipila ka. Parang ganyan yung ata nangyari ka, ano, kay Erap, no? Siguro po. Pero usually yung ganito daw mostly sa mga babaeng sakit eh. Tapos yung pagka malaki nga, ako tulad ako, malaki ako, lalo siyang bumibilis na mag-deteriorate kasi mabigat. Kaya ngayon, yun, talagang pinagda-diet na ako, kailangan mag-lose weight talaga. Sa Makati-Med nga daw po, ang isang tulog, 600. Ay, mahal talaga. Ano 1.2? eh. My goodness. Kaya makakuha ng Pang ano po talaga, no? Pang may kaya lang po talaga ang dapat pwedeng sa kanila ano. lang to, bakit ba ako madami? Sakit ng mayaman mo. Kapag ka talagang wala kang pera, wala nang pag-asa pala. Hindi po punta ako sa PGH kasi may pinsan po ako na nag-work. Nagtanong po ako. Tapos sabi, yun nga, sa outpatient. Kasi po yun parang charity. Wala ka po talagang mababayaran basta na-approve ka. Kaya lang talagang dapat marami ka laging baong pasyensya. Ang daming tao, tapos kada isang department talagang pila. Sa umaga po ngayon kasi hindi po ako maaga kasi therapy lang, may schedule na po. Pero yung ibang mga department na kunyari sa ortho mo, kailangan maaga ka kasi yung blue card mo, yung tulog mo sa box, pagka late ka na, may cut off din sila. Maaga. Minsan po maalis ako ng bahay 4, ganyan. Darating ako doon around 5. Ang haba na ng pila ng entrance pa. Kaya lang, syempre, tsagain mo, kailangan eh. Una nga, takot din po ako magpa-opera eh. Iniisip ko kasi kung hindi po ako magpapa-opera, tapos mababaldado. Kawawa naman yung mga bata. Paalaga sa akin. Kaya, ayun. Ilang taon na po ba kayo? 58. Tapos, maaga akong mabaldado dahil nasa orto. Mahirap. Ano yun? Sa tuhod lang po yan nangyayari? Dito ba sa may sa bandang Sakong pwede na? Ay, ano, sa Talampakan, ganun banda? Depende. Ako kasi dito talaga. Yung doon po may ano doon sa ortho department sa PGH. Pag pumila po kayo, may para sa kamay, exclusive sa kamay, paa, tuhod. Basta po, pag pumunta kayo doon, sasabihin niyo po kung anong ipapatignan niyo po. Pero kailangan, pipila muna po kayo sa blue card dun sa pagpasok sa entrance ng outpatient department. Meron po doon, tapos mag-aano po kayo ng blue card. Hindi naman necessarily, marami nga taga Cavite, Laguna, yung makasabayan po po doon. Hindi naman taga dito sa Manila. Basta nakapila na at may blue card na, so Pag may first step po blue card muna. Tapos, kung saan department po kayo, kunyari ako sa ortho, doon po ako pipila. Kasi pag pinasok mo na yung blue card niyo po kasi doon, sila na yung sunod-sunod na steps, so sundan mo lang kung anong sinabi sa'yo. Ako po kasi na-approve na rin for surgery. Wala lang po talaga schedule kasi marami nakakapila eh. Siguro po mga around 40 kami. So, syempre, wala pong pakakona niya, walang bibig, libre po yun. hindi lahat libre. Like, may mga laboratory may bayad. Pero, pumila ka doon sa tinatawag na MSS, Medical Service. Parang ganon yung group. Para pong support. White card naman ang tawag doon. Pero, dapat i-recommend din kayo ng doktor niyo for
kunyari, nagpunta ako sa ortho, wala muna akong white card. Tapos, may mga laboratory, unang laboratory, binayaran ko rin. Pero hindi po kasi mahal sa labas. Like, ang x-ray nga dun, wala pang 100 pesos ata. Or 190. Mura din lang pala. X-ray. Tapos pag po binigyan na kayo ng white card, pipila kayo, ay pag sinabi ng doktor na may recommendation kayo for white card. Like, kasi ako surgery, so maraming mga laboratory, ganyan. Halos lahat libre na. Ang x-ray mo, wala nang bayad. Yung, ano mo, yung sa yung laboratory, katulad ako kahapon, kaya ano yung ganito ko, yung basa. Wala akong binayaran. Kahit 5. Dahil sa white card ko. Covered na ng white card. Kaya na, ang daming pila talaga. Kaya po yung tungkod ko, binilan po ako noon na upuan na ginagawa upuan. Kasi hindi ko kaya yung matagalang tayo. Bibigay ang tungkod ko. Marami dun, iba yung pang klase. May mga minor na surgery lang. Meron din doon, kunyari may mga buntis, meron din OB doon, mga sakit ng mga babae nandun. Pero yung cancer sa kabilang building, pag cancer sa Cancer Institute, iba pa. Pero alam ko, blue card ka pa rin mo. Yun nga lang talaga po. Kasi nga libre ka. Bagay, sabi namin, tax din naman ng taong nagbayad. Babayad naman tayo ng tax. Maayos naman po yung mga doktor. Mahusay sila yung sa PGHO. Mahusay yung mga doktor. So, yung pong mga unang steps, ang naharap sa inyo, syempre yung mga intern lang muna. I-assess lang kayo. Tapos saka kayo ililipat sa senior nila. Tapos saka kayo talaga ilalagay sa adult doctor na. Sa mga specialist din. Oo, doon lang. Yun nga lang talagang, hindi po araw-araw may mga kunyari, mga bata ata, pang mga pedya, parang Tuesday, Friday, hindi ko kabisado. Basta ganon, hindi sila everyday talaga. May araw lang na, i-schedule naman nila kayo eh. May araw lang mo nandun sila. Siyempre, lalo na yung mga espesyalista, siyempre may mga tanggap yung private. Kasi doon talaga sila mas kumikita sa private. Pero siyempre, parang ano na din nila yan, charity talaga nila. Tsaka may sweldo din naman sila sa PGHB ng mga doktor na regular din. Pero siyempre, mas malaki kita nila sa private. Opo. Sa private, silang nagdidikta ng ano nila eh. Pero alam niyo po, maano naman yung mga doktor. Except lang kung may emergency, biglang magkaantay ka. Kasi siyempre, like nung minsan nandun yung mga, hindi po ako kasama dun sa ano yun eh. Biglang may emergency surgery yung isang doktor. Ang dami nag-aantay sa kanya. Imagine, nag-surgery tapos bababa pa ulit. Laki din nasa kondisyon ng mga doktor doon. Eh yung ibang mga pasyente gagalit. Sa loob-loob ko, pare-pareho tayo nangangailangan dito. Gantay na lang. Hindi nila nakikita yung side ng mga doktor. Akala nila, ano lang, ayaw, hindi pumapasok ng maaga. Pero di ba yung mga doktor, pagpasok niya, magra-rounds pa. Hindi niya oras ng rounds. Tapos saka sila makakababa. Eh pag may emergency, bigla silang natawag. Gagalit yung iba eh. Ayoko na lang makipag-argue. Siyempre paniwala nila yung
ba yun? Martinez Hospital? Wala na. Ay, hindi ko po kabisado yun. Dati dito, may school pa nga yun. Mga jeep ayaw tumawid. Yun nga po ang problema sa kanila. Magsasakay at baba sila, nasa gitna sila eh. Imbis na makalusot sana, wala problema, naghahanap buhay sila. Pero tumabi. Para makalusot yung sumusunod. Wala, hindi sila. Kasi ang ano nila, harangan nila yung jeep na. Kaso, Diba? kaso nga lang eh, mali nga yung ano nila eh. Ano nga, taktika nga po yun eh. Ano yan? Pumapasok na sa pagkagahaman, yung ganong pagkakaugali pa. Kasi ba't mo haharangan yung ano, eh, naghahanap buhay din yan, di ba? Kaya mo din naman siya makakuha. Kaya nga po, nakakuha ka na nga eh. O di hayaan mo siyang kumuha din sa susunod. O sa susunod, ikaw din, ganun. Walang ano, bigayan. Kaya Yan nga po yung main po and reason dyan eh. Kung bakit ipinapagitna nila eh. manahan Oo. ng kapwa jeep. Opo. Pero minsan katulad niyan, kung tutusin, private car ka, di ba? Oo. Private car. Haharangan mo, Nakasanayan na kasi. Hmm. Nakasanayan na nila eh. Kaya dapat mas pag-igtingin yung ano eh. Dapat may seminar lagi ang driver eh. Taon-taon. Bago mag-renew ano. Oo. Or kasama sa pag-aano ng sasakyan nila. Renew. Seminar lagi yan. Nagasan po ba kayo po? Quezon City po. Quezon City? Anong oras po kayo nakaalis kanina? Tingnan po, nakaharang pa, nagbag pa. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Minsan talaga nakakainis, pero kung papansinin mo yung inis mo, talagang mainis at mainis ka na lang talaga. Minsan nga sabi nila, isipin mo na lang bago ka umalis ng bahay na marami kang makakasalubong. Para daw handa ka na. Yung na ano mo na yung loob mo. Oo nga po. Handa na. Handa ka na na, marami akong masasalubong ngayon na ganitong driver. Yan, ang dami yung mga e-bike, ayaw kong tatabi. Nakagitna pa sila. Napakarami na nga ngayon yan. Kala ko sabi nila tatanggalin nila, mas lalo naman dumami. Kasi di ba ginagawa nga pong family car eh. Saka walang anong tawag dyan, walang batas para sa kanila. Walang lisensya. Samantalang motor na ang liit-liit eh, may lisensya. Ayan, malaki yan eh. Hindi ba makakadisgrasya yan? Dapat lahat ang mahawak. Oo, May lisensya. makakadisgrasya yan. Minsan nga nakaka-encounter ako eh. Nagda-drive eh, mga bata. Bata. Oo. Doon ako na ano eh. Ako, anong malay nyo sa pagmamaneho ng ano? Wala talaga yan. Napabayaan mo lang. Kaya, Alam niyo po ba itong ano, yung Torres na school? Diyan pa po nag-aaral yung nanay ko. Ang tagal-tagal ng eskwelahan mo. Dito pa siya nag-aaral. tagal na eh, no? Oo. Kasi noon konti lang po mga schools, di po ba? Taga-Malabon siya. May lola siya dito sa Tondo. Kaya diyan sila pag weekdays para papasok. Tapos uuwi sila doon sa Malabon pag weekend. Tagal na dito. Wala na nga yung nanay ko, nandun pa sila. Ano kaya mangyari dito sa Maynila, kuya? Diyan na si... Sa mga naririnig kong mga ano, babalik daw talaga sa dati ah. sa- Yung malinis talaga. Pati kasi po ba- yung nun, bumaba, di po ba? Nakasabayan din niya kasi si Duterte, naging presidente. Pero talagang may ano din siya talaga. May bangis din talaga siya. Actually, gusto ko yung pagkabangis niya eh. Si Duterte kasi siya, 2019 siya namatay.
Oo. Parang nandun pa si Isko ata. Oo, tama, si Isko pa may yun. Eh, sa PGH din yung mister ko na hospital. Di pag una, ang baho-baho doon. Pag yung mga waiting shed, ang pangit. Minsan nga, pinapanood kami ng anak ko. Yung mga, napanood namin yung isa, ang vlogger din. Ang ano niya, mga klase ng relo, ng mga ano, mga mayor na nanalo. Ang halaga ng mga relo nila, 1 milyon, ganyan. Tapos, ang medyo hindi masyadong magago sa relo, yung mayor ng ano, Venezuela, Casio lang, mga ganyan, mga ordinary relo lang ang kanya. Pinakamahal na ata niya, 22,000. Pagdating kay Vico, hindi siya maano, walang relo, hindi siya gumagamit pala. Walang, lahat sabi nga niya, sorry daw kasi kahit nasaan siya pumunta at magpapicturean si Vico, hindi daw talaga nakarelo. Parehas ko lang pala. Ayaw ko din. Hindi ako nagre-reload din eh. Oo, kumbaga, hindi siya magkarbo pala talaga ng tao. Tapos yung cellphone niya, Poco ba yun? hindi siya nag-ano, iPhone, hindi siya nagagano, nakakatawa talaga si Vico. Tapos ang nakuhanan nilang picture, bata siya. Parang siguro mga 8 years old, nakarelo. Na yung pagbatang relong gano'n. Tapos ngayon, wala talaga. Oo nga, sabi nga namin, ano, parang nangampanya siya or house to house siya ng mga di ba syempre susundan ng vlogger siya. Wala nga siyang relo. Hindi katulad ng mga, ang mahal ng relo, yung tagaan, tagig si, Cayetano. Parang halos 2 million, diba? Kasi kung 1 term ka lang, tapos bitin, bitin yung ano. wala na, diba? Kung sino ba yung term nila na okay yung pagka kaya nga siguro bibigyan ka ng 3 term kasi kung okay ka, matatapos kuha ka, matatapos mo. Ngayon kung palpak ka, papalitan ka in 3 years. Sana matapos ni Vico lahat yung sa ano din niya kasi nagpagawa sila ng bagong city hall nila eh. Yung kasi pinag-aralan nila kung renovate lang or bago na. Ang nangyari nung in-inspect nila, yung hindi na safe. Ang lalaki na ng bitak. Gano'n. Basta medyo may palpak doon sa design. Nag-decide na lang sila na gumastos na lang ng malaki, mas tatagal yung building. Tapos yung safe pa. Integridad ng building. Dito matatapos ng Vico yan in 3 years lang. Nagpagawa pa po yan ng ano, kaya nakakatuwa. Di ba marami yung mga nagda-dialysis. Meron silang libre na build na ano, para sa mga taga-ano, nakapagpa-dialysis yung mga taga-Pasig. Ay, may nakausap nga akong taga Pasig na. Yun nga yung ano niya. Kung sa medical daw, meron silang assistance daw yata. Medical assistance. Nakakatuwa yan kasi di ba sa school, lahat naman usually ng municipalities nagbibigay ng libreng school bag, ganyan. Pero di ba nakalagay pa rin yung mukha ng mayor. Yun. Narinig ko na rin yan sa taga-roon. Sa kanila, sapatos, uniform. Pasig. Tatak, Pasig lang. Pasig yung sa kanila. Pasig lang. Kahit po yung mga sapatos, yung iba, di po ba may nakalagay na tatak. Sa kanila, ang tatak kahit sa ilalim mismo ng swelas ng sapatos, Pasig. Pasig, So, hindi mo sasabihin na baka dinonate lang yun, kaya kasi lagyan ng mukha ng mayor. Na ito walang mayor. Kasi galing yan sa city, ganun. So, malabon nga po tao kami ng tao kasi
Nako, nakipaghabulan si Tatang. Go na go. Humabol. Nakakaano yun siya, maaksidente. O may mga maaksidente dahil sa kanya. Oo, mandadamay po siya talaga actually. Kasi yung kasalanan niya, hindi na niya magiging kasalanan pag nasagasaan na siya eh. Ayun. Kasalanan na ng driver eh. Pero Yun siya po yung batas kasi sa atin, inabulag. Pero siya yung tumawid nung wala sa lugar. Mhm. Marami naman po yatang inaayos ng mga batas, mga bulag na batas. Sana kayo. Oo, yung mga nakakasagasa ba na kahit na hindi nila kasalanan eh. Kasalanan na nila. Kasalanan nila kasi sila na yung nakaano. Oo. Tulad nung sa Skyway, di ba? May sumalubong na motor, naging ang nakulong pa yung sa Innova. Samantalang walang kasalanan naman yung sa Innova. Kasi bakit na pumasok doon? Eh, Oo. lasing pala. Saka ano pa, Bawal doon eh. no, sa lubong pa. Iniisip ko ba Sa lubong. nakapasok, hindi siya na ano doon sa toll? Or entrance siya pumasok? Hindi, Kasi hindi ko na din alam eh, hindi ko rin alam kung paano. Iniisip ko nga din po yun eh. Kasi hindi ko rin napanood yung buong ano yun. Ayoko po kasi natakot ako na ganun eh. Natakot po ako manood ng mga ganun. Kasi minsan po napapanaginip ako eh. Na, Oo, ganun po ako. kaya iwas na lang eh. No? Minsan nga po may napanood ako. Hindi talaga, hindi po ako makatulog halos ng linggo. Yung kung ano, yung parang pinasok sila dun sa compound. Mm-mm. Tapos yung ali, parang nagsalita siya ng ano. Tapos binaril siya nung may-ari. Ano yun? Parang lupa ang pinag-aawayan sa probinsya. Akala ko kung ano lang yun. Kasi yung parang sa umpisa, pinapakita yung ali na di on, parang ganun ata. Mm-mm. May sinasabing ganun yung ali. Akala ko kung ano lang. O yung palang, kung inumpisahan sa una, tapos nung yung huli nun, point blank, pinaril sila. Ito kaya gaganda ulit. Ganda dito nung bagong lagay yung mga ilaw. Nagpa-flag ceremony dati si Isko dito banda. Yun sa plaza doon. Pagka ano po kasi dati na-accompany yung kasama ko sa PGH. Ako po yung pupunta sa umaga, sa gabi po yung anak ko natutulog. Nadadaanan ko si Isko na flag ceremony pag-umi.
yung mga ganyan po sa sasakyan, ano yun, gasolina o e-bike yun? May ano, may gasolina po dyan at meron ding ano, May e-bike din. meron ding ano, battery. Pero yan yata, battery yan eh. Battery. Lakas din ang dami mong sakay eh. Oo. Malalakas din ng mga ano na ngayon. Anim. Tapos yung driver pa, ito. Pero ito atang mga ganito nakarehistro dito sa Manila. Kasi yan ang panahon ni Isko eh. Diyan sila nagbabagas mo. Hindi rin na magbibigay. Dito na lang tayo. Sundan na lang natin. Ito po, di ba? Opo, kakanan po. Nasa kaliwang side po siya. Parang kanan naman.
nagdalog na lang po sa labas ng ambulansya. Yan, mga nanunundo na kasi yan eh. Yung iba naghahatid. Yun. Dito, badaran lang po ng konti. Pwede. Bawal po dito. Wow. Bawal po dito i-pedestrian. Ah, Mahuli po tayo. ito kasi taxi eh. Naghanap po yan ng sakay. Pwede na po ba? Sige po, pwede na rin po yun. Ingat po kayo. Salamat. Salamat din po. God bless po. Pwede na po yan. Sige po, sige po. Ingat po kayo, ma'am. Salamat po. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna pa samantala. Muli, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Sakasakali man po na may manarinig kayo, mga iba't ibang klase ng opinion at pananaw ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po. Kanya-kanyang opinion at pananaw po ang po naman tayo. So, yan. Kwentuhan lang. Okay, so ayan, maraming salamat po. God bless po. Paalam po mga pansamantala po.